magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Po natin ngayon, hindi po patungkol dito na ang Sunday by Sabat o ito by araw ng pahinga. Hindi po. Patutunayan ko po na itong binanggit sa Biblia ang Lord's Day sa Revelasyon Kapitulo 1, versikulo 10 is Sunday talaga. Meron ba talaga tayong basihan dyan? Yes, of course, kasi Biblia yung hinahanap natin. Meron po ako ditong isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong Biblia po na mayroong nakasaad na Sunday at saka the first day of the week. Una, itong salin na Bibliang, banal na Biblia ni Monsignor Briol. Unang babasahin natin dito. Ito yung nakasaad sa Revelation chapter 1 verse 10. Ganito yung banggit sa Biblia. Isang araw ng linggo, sumadiyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. So, linggo ha, yung pinag-uusapan dyan, malinaw. Dapat yung katunggali natin na maganap talaga sa ika-counter, hindi linggo yan. Next, ito pa rin, Biblia, The Voice Bible. Basahin natin itong The Voice Bible sa Revelation chapter 1 verse 10. Wala hong binanggit na term Sunday po. Walang binanggit, pero ito yung nakasaad. I was in the Spirit on the Lord's Day. Open and close parenthesis, the first day of the week. Alam nyo na siguro kung ano yung first day of the week. Hindi po Saturday yun. Sunday yun, base sa ating binasang Biblia. Now, ang nakasaad pa rin dito sa ating Portuguese Bible. Tignan natin itong Portuguese Bible natin. Itong Biblia Revelada Novo Testamento Explicado. So, tignan natin itong nakasulat sa Apokalipsis. Apokalipse 1:10 STBM Espiritu no dia Dominical. So, anong ibig sabihin ng Dominical? Sunday, hindi po Saturday. Yan ang Biblia binasa natin. Next, itong El Nuevo Testamento Chabacano na Biblia. Ito yung banggit sa Revelation Kapitulo 1, versikulo 10. Ang sabi, Aquel dia Domingo, cuando ya queda yo controlado del Espiritu. Domingo yung nakasaad pa rin. Biblia binasa natin Next, itong binasa nating Biblia, The Message Bible pa rin. Ubusin natin itong Biblia kasi Biblia yung hamon mahaba pa yung oras. Anyway, babalik natin itong babasa mamaya. Pagbabasa mamaya, yan it was
Sunday, and I was in the Spirit praying. O, yan yung patutunayan ko na Lord's Day talaga. Yan ang Biblia na nagsabi. O, dako tayo sa isang last Biblia na gagamitin natin. Hindi mo lang gagamitin itong Bisaya na Latina Vulgata kasi Tagalog tayo ngayon. Yung Latina Vulgata, Revelation 1:10, sa adlaw, sa Domingo yun. Pero hindi ko babasahin yung tatlong Bisaya ko na may Sunday talagang nababasa. Ito, basahin natin itong Biblia pa rin, ang Paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Ito yung banggit. It was there in a transporting rapture by the Spirit of God on the first day of the week, called by the church the Lord's Day. Kitang-kita, first day of the week talaga. O, ano ba yung first day of the week? First day of the week, Saturday ba? Hindi, Sunday yun. First day of the week na Okay, dako tayo sa references. Itong protestante, si Henry H. Halley. Tignan natin yung komentary niya regarding dito sa Revelation 1:10. Basahin natin to. The Lord's Day, eventually, was the first day of the week. Acts chapter 20 verse 7, 1 Corinthians chapter 16 verse 2. The first day on which Christian met for worship in commemoration of the Lord's resurrection. Nakita nyo? Ito yung payag niya with regard sa Revelation 1:10. First day of the week. Ano bang first day of the week? Sunday. Hindi po. Saturday. Now, mayroon pa akong dictionary yung mababasa dito. Ito yung malaking dictionary. Basahin natin itong Smith's Bible Dictionary. Tignan natin to. Ayan. Lord's Day. Ito yung banggit. Revelation 1:10. Only the weekly festival of the Lord's resurrection and defined with the first day of the week, Sunday of every age of the church. Kitang-kita, Literalo pa rin sa Revelation 1:10. Sunday, malinaw yung binasa natin. Mayroon pa akong diksyonaryo dito, the World Book Dictionary, nakasaad dito, Sunday, first day of the week, the Lord's Day. Ito, basahin natin itong ibang dictionary dito sa gilid para may maipakita naman tayo. Itong lumang diksyonaryo, wala na po kasing cover ito. Hindi ko alam kung ilang taon na ito. Sunday, the first day of the week, the Lord's Day, Christian day of worship. Dictionary yung may sabi, hindi po ako Lord's Day. Kaya nga, yung binanggit sa Biblia na Revelation 1:10 na Lord's Day, walang iba po, Sunday po. May mga salin tayo sa Biblia. Baka magtanong itong kapatid natin, ano ba sa Grego itong Lord's Day? Yan nga, sa Greek term, tinatawag yung karyaki himera, mayroon tayo, ibig sabihin Lord's Day. Sa ibang salin ng Biblia, ayan po, Sunday. Kaya nasa sayo po yung burden of proof. Kung hindi Sunday, magbigay ka kung anong araw. Base yan sa mga dokumento mo, base yan sa mga Bible scholar mo, kung mayroon man. Di ba? Kasi mayroon akong mga Biblia dito, marami, na nagsasaad talaga na yung footnote, pero hindi ko nalang babasahin dahil footnote, sabagay sabihin, natural lang naman footnote, kasi Katoliko yun dahil minsan sa mga Biblia ang ginamit ko na may footnote is Catholic version. Kaya yung ginamit ko, yung Protestante, halimbawa, itong The Message Bible, itong tawag nito, The Voice Bible, kitang-kita naman, klaro-klaro, may mga dictionary pa akong ginagamit, Protestante ito. Salamat, Mr. Moderator. At ito, basahin natin itong Nelson's Dictionary of Christianity. Tungkol po ito sa Lord's Day. Sunday, dedicated to the Lord's in commemoration of His resurrection on Easter. Sunday, Revelation chapter 1 verse 10. Malinaw po ang ebidensya. Ngayon, may mababasa ba tayo? Bigyan natin pansin itong isang The Ministry na magazine ng itong may oras pa ba? Hindi ko na lang babasahin tong The Ministry magazine nila. Nakasaad dito na yung Revelation 1:10, I was in the Spirit on the Lord's Day, Sunday, or more simplify on Sunday. Sila po ang may sabi, hindi po tayo yan. Dapat mayroon kang basihan na kung hindi Saturday, hindi Sunday, anong araw? Kasi nasa sayo yung burden of proof. Ako mayroon akong pinapakita, Sunday yung mababasa sa Revelation 1:10. Letra po yan. Pati yung mga dokumento ko dito, meron din. Ito, baka magdududa itong si Mr. Moises Tonyakaw. Kasi isang buwan namin ito hinihintay na debate. Basahin natin itong Frank Wagnall's New Comprehensive International Dictionary of the English Language. Yung malaking diksyonaryo ko, Basahin natin to Sunday, the first day of the week, the Lord's Day, Christian Sabbath. Lord's Day. Yan nga, Lord's Day, Sunday. Di ba, binanggit sa Biblia, Lord's Day. Di ba, karapatan akong basahin to. Baka mag-object siguro ito. Hindi na namin topic yung hindi, Lord's Day, pinag-uusapan. Hindi namin issue dito kung ano ba yung Revelation 1:10 na Sunday na Sabat ba yan o hindi na yan. Ibang usapan na yan. So, ang pinag-uusapan lang namin dito, Sunday talaga. Now,
Meron na akong 1 minute na natitira. O, lapit na tayong matapos. Itong basahin natin itong World Book Dictionary pa rin, Sunday. Natin itong meaning ng Sunday. Ayan, Sunday. O, ito. O, the first day of the week. O yan o. O, the Lord's Day. O, kitang-kita nyo. Lord's Day. Tingnan natin itong meaning ng tawag nito, Lord's Day dito. Tingnan natin itong Lord's Day. Yung kahulugan ng Lord's Day. O, yan, Lord's Day. Sunday in Christianization. Ay ba, malinaw. Diksyonaryo po, laking diksyonaryo. Sunday, Lord's Day. So, dapat, meron isa na lang, no? Wala na tayong oras. Oh, maraming salamat, Mr. Moderator, at God bless. Magandang gabi po sa lahat. So dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Eugene ng Catholic. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Moises. Moderator, meron akong tanong nga pala, nahimutan ko. Sige, sige. Ilang stand po? Pangalawang stand ba ito? Meron pa bang pangalawang stand? Syempre, merong rebuttal yan. Second stage. Sige. So, Sige, bro. Sige. So 7 minutes para sa iyo, Bro Moises. Your time start now, bro. Tanong. Okay po. Premise muna. Sa lahat ng presentation mo, alam mo ba na ang negative ay tagasira ng kasinungalingan ng affirmatibo? Alam mo o hindi mo alam? Alam ko yan, tagasira ka. Kaya nga, katotohanan pinipresent ko, dapat sirain mo. Next question. Next question. Dahil sabi mo po, alam mo na ang negatibo ay tagasira ng kasinungalingan ng affirmatibo. Nung angkinin mo yon, katotohanan po ba yung pag-angkin mo yon o kasinungalingan? Katotohanan dahil nakasulat po sa Biblia. Kaya lang naman kasi tututulan mo yung nakasulat sa Biblia. Biblia na yan, tututulan mo pa yung i-reject mo pa yan. Biblia na nga may sabi. O dapat sinabi mo kasi ikaw negatibo ka, ikaw yung gumigiba, edi gibain mo yan. Maghanap ka ng bersikulo ng Biblia na mababasa, hindi sabi yan. O para tapos na yung laban. Next question. Sunod pong tanong, dahil sabi mo, maghahanap ako na hindi sandiyan. Kaya lang, walang challenge question. Yun bang Lord's Day, nasa 10 utos o wala sa 10 utos? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, anong objection natin? Affirmative. Ito, debate ito eh. Ang issue namin, patutunayan ko lang na itong Lord's Day Sunday, hindi na namin ito issue kung kasali ba ito sa 10 utos o hindi. Problema na niya yan. Okay. O di maghanap siya ng dokumento niya na i-counter sa mga ebidensya ko. Dami. Okay, nakuha ko na, bro. So, bakit? Hindi po issue dito Yes, na yes, bro. ang Lord's Day by Sabat, ang Lord's Day by kasali sa 10 utos. Wala na yun. Ibang usapan na yan. Okay na, bro. So ganito, ina-analyze ko yung objection mo, bro. You mean na tinatanggi mong sagutin ito dahil wala labas ito sa pinag-uusapan, di ba? So, ibalik ko kay Bro Moises. Meron ka bang counter-objection, bro? Counter-objection po, Sir Moderator, ang topic po namin, Lord's Day. Ngayon, tinatanong ko kung ito po ay nasa 10 utos, nasa taksa yung word na Lord's Day. Ngayon, obligado niyang sagutin ito kung nasa 10 utos ba yun o wala. Okay. So, Bro Eugene, tinatanggap ko itong valid na question, bro, kasi nababanggit naman daw niya yung Lord's Day doon sa pagtatanong niya kung nasa 10 utos. However, bro, wala naman talagang pilitan dito. Pwede kang mag-explain, bro, ng 10 seconds or sasagot ka doon kung nandun ba talaga. Mag-explain ako ng 10 seconds. Hindi Sige, ko bro. yan sasagutin. Alam ba niyo kung bakit? Hindi naman namin dito usapan kung kasali ba yan sa 10 utos, Sabat ba yan o ano. O hindi na naman yan issue. Ang issue namin dito, pinalilitaw ko lang na yan question po na. ay Next Sunday. Next question. Magtanong kayo relevant Next sa ano. question. Dahil hindi mo nasagot yung mismo kong tanong. According dito sa inyong the faith enumerated, ang sabi dito, the 10 commandments, ikatlong utos, remember the Lord's Day. Tama po ba ito o nagsisinungaling po itong the faith enumerated inyong libro? Okay, sagot. Tama po yan. Sinabi ng libro namin. Pero hindi na natin yan issue. Kung kasali ba yan sa 10 commandments o hindi. Ang klarong issue dito, yung Lord's Day na binanggit sa Revelation 1:10, Sunday po, dapat magtanong ka lang sa mga dokumentong binasa ko. Di ba ikaw yung negatibo, gibain mo yan. Next question. At hindi natin issue kung Next kasali question ba yan sa 10 commandments o hindi. Next Kung question usapan na, na yan, next question. Next question. Sunod pong tanong, Mister, dahil sabi mo, tama po yung Lord's Day na nasa 10 utos. Yun po bang nasa 10 utos? Sabado o Linggo ayon sa Latina Vulgata ni Monsignor Yap? Sabado o Linggo? Yung Latina Vulgata na sinabi ni Monsignor Yap na Objection, Sabado. Mr. Moderator. Sandali lang, nagsagot pa ko. Time stop muna. Unahin natin ang objection, Bro Eugene. Tingnan mo. So, Bro Moises, ano yung objection mo, bro? Ang objection ko po, Mr. Moderator, categorical po ang aking tanong. At i-aware niyo po yung kanyang side comment. Nasa rules po natin yan, bawal ang side comment o ad hominem.
Okay. So, ganito, bro Eugene, meron ditong categorical bro, Sunday or Saturday, at merong sinasabi din ni Moises tungkol sa ad hominem, at hope ano mo bro Moises kung ano yung ad hominem niya para maano natin, ma-advise natin yung kabilang panig bro. However, bro Eugene, meron kang counter objection dun bro? Ready ka nang sumagot or ano na lang yung counter objection ko, i-refresh na lang yung tanong para sagutin ko na lang yun. Sige, thank you. Proceed bro. Okay po, Mr. Moderator. Ang sabi niya po, tama po na ang Lord's Day ay nasa 10 utos. According sa Biblia ni Monsignor Yap na Latina Vulgata, ano ang nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 8? Sabado o Linggo? Categorical question. Sabado o Linggo. Ang tanong niya, ano bang nakasulat sa Biblia ni Monsignor Yap? Tama yun, Sabado, pero hindi yun referado sa Saturday kasi yung Sabadong binanggit yun, may open and close parenthesis, on pahulay, Sabat day. Wala kang may pakitang bersikulo ng Biblia o translation na Saturday ang Exodo Kapitulo 20 versikulo 8. Diyan ka nagkamali. Sabado, yung binanggit nun, nakarefer pa rin yan sa Domingo. Ayan o, mayroon po ako dito. Next Sabado, question, Saturday, Sabado, Sabat, Sabado, Domingo. Next question. Dahil sabi mo po, Mr. Eugene Gapo, ang nasa 10 utos ay Lord's Day. At yun po ay Sabado according kay Monsignor Yap sa Latina Vulgata. Iiwanan kita dyan. Sunod kong tanong, Mr. Eugene Gapo, ang banal na Biblia, sino ang author? Katoliko o Seventh-day Adventist? Sagot, categorical question. Ang banal na Biblia, sinong author? Di ba yung tanong mo? Objection, Mr. Moderator. Categorical question Pakiulit po. ng tanong, pakiulit ng tanong. Okay. Pakiulit na lang yung tanong bro. Ito, banal na Biblia. Sige. Bro, Okay Moises, po, ang banal na Biblia. Okay, proceed. Okay. Re-repress ko po yung aking tanong. Ang banal po na Biblia, Mr. Eugene Gapo, sino ang author? Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist? Categorical question. Sagot. Hindi ko sasagutin yan dahil hindi namin issue kung sinong author sa Bibliang ito. Ang issue lang namin dito, Sunday, Lord's Day. Katoliko kung hindi yung author sa Biblia, problema mo na yan dahil nababasa ko Domingo. Objection, Mr. Moderator. Okay. Pero kung gusto mo, sasagutin ko yan. Bro Eugene, unahin ko muna yung objection bro. Bro, Sige, sige. objection ka ba? Ang sabi niya po, Mr. Moderator, hindi niya sasagutin pero nag-explain siya. Dapat 10 seconds lang yung explanation niya. Okay. At Mr. Moderator, baka po pwedeng ipa-aware niyo po sa kanya yung mga salitang ad hominem, yung mga personal attack, at yung pagtawan niya. Kasi religious debate po ito, hindi po ito demonyo debate. Okay. So, bro Eugene, please advise doon sa bro, yung nadidistract daw yung ating debate na-distract siya. Bro. Na-distract siya sa pagtawa. Baka i-minimize natin. Seryoso kasi. So, dito muna tayo bro Dito muna tayo sa dito muna tayo sa objection bro, doon sa tanong niya na wait lang. Sasagutin ko na lang yung ano niya, bro. Sige. Hindi. Nasa comment tayo bro para Sige. Okay. Ang author po nito, bro, ayon sa yan, ang translator po nito is pinakaunang Bible na Tagalog na translate po ni Monsignor Jose C. Abriol. Katolikong version po ito. Objection po, Mr. Moderator. Okay. Another objection ito. Bro, again bro. Objection. Ang objection ko po, Mr. Moderator, hindi po ako nagtatanong kung sino ang translator. Ang tinatanong ko po, sino ang author? Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist? Pipili siya sa categorical question kung Seventh-day Adventist o Roman Catholic Church. Okay. So, bro Eugene, unahin mo nga yung sagot sa categorical bro, either SDE ba daw? Ang sagot ko sa categorical, Katoliko yung author. Next question. Okay. Sunod kong tanong, ginamit mo ang The Voice Bible, no? Yung Thomas Publisher, Katoliko o Seventh-day Adventist? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection bro. Ano yan bro? Ano ba naman to? Nagtanong na naman siya sa author. Hindi naman about sa author yung pag-uusapan. Pinag-uusapan namin dito. Problema na kung sinong author. Wala natin pakialam nun. Ang importante, Okay. Biblia po ang magsabi. Protestante man yung Katoliko. Pagka Biblia yung pag-uusapan Okay, natin, wala ka na magagawa. Next question. Nakuha ko na. So, tinatanggi ng sagutin yon dahil hindi yon parang pinag-uusapan. Doon ka lang sa parang nilatag mo. So bro Moises, meron ka bang counter objection doon bro or magde-decide ako? Meron po akong counter objection, Mr. Moderator. Obligado po niyang sagutin sapagkat ang amin pong paksa, Biblia at referensya. Ginamit niya yung Bibliang yon, dapat niyong sabihin sa mga tao kung ang Thomas Publisher po ba ay Katoliko o Seventh-day Adventist, ipasagot niyo po sa kanya. Okay. So, ganito yung decision natin kapatid. I see also dito bro Moises ba, na doon na tayo nagtatanong patungkol sa mga reference na ginamit. I think ginamit mo yan kanina. However, wala naman tayong pilitan dito kung paano sagutin ang ating tinatanong. Ibabalik ko lang kay Eugene kung
Magne-next question tayo bro, or sasagutin mo yung tanong na yun bro? Or magpapaliwanag ka, yun lang naman. Next question na lang yan. Thank you. Kasi wala na sa usapan namin yan kung sino author. Sige. So next Objection, question Mr. Moderator. Hindi, Objection po muna. okay na. Isang objection lang bro at a time para magtuloy-tuloy tayo ba? Ilalagay ko po sana na kapag next question na po, wag na pong mag-side comment. Oh, yes. Ganito bro, ganito. Kasi bawat isa naman pwedeng magpaliwanag ng ilang phrases. However, dito tayo tuloy-tuloy tayo sa next question ba. So, please remind them sa kabilang panig na much better diretso tayo. Bro Moises, tuloy ka bro. Tanong bro. Sunod pong tanong, Mr. Eugene Gapo, dahil hindi niya po sinagot kung sino ano ang relihiyon ng author or ano ang relihiyon ni Thomas Publisher ng The Voice Bible. Sunod na tanong, kapag ginamitan ng panaklong o mga panaklong ang isa pong salitang first day of the week, dagdag o hindi dagdag? Napakiulit ng tanong niya. Yung Sa Revelation, ulitin ko po ang tanong, paki-freeze po ang time. Okay. Ginamit mo ang The Voice Bible. Ginamit mo ang The Voice Bible na ipinablish ng Thomas Publisher, no? At doon sa word na first day of the week, ginamitan po siya ng mga panaklong. Ito po bang pagkagamit ng mga panaklong? Dagdag o hindi dagdag? hindi yan dagdag. Kinaklaro lang yan na yung palang Lord's Day dyan, first day of the week, hindi Saturday na gaya na lang sa isip mo. Paano ba naman dagdag yan? Okay po. Sabi po dito po sa punctuation guide, kapatid, na ang panaklong o mga panaklong kapag ginamit po ito po'y dagdag. Nagkamali po ba ang pagkagamit ng punctuation guide sa ganun pong klase ng uri ng mga mark o tama siya? Yung yung open and close parenthesis, ibig sabihin, inaklaro lang po ng author, ng translator na yung Lord's Day, first day of the week. Yung sinabi Mr. Moderator, yung sinabi mo na nagkamali, hindi po nagkamali yun. Time stop muna bro ha. Okay. Bro Moises, objection bro, ano yan? Hindi po ako nagtatanong kung kinaklaro ng author. Ang tinatanong ko po ay categorical question. Nagkamali po ba yung author doon sa punctuation guide o tama siya? Yan ang categorical question po po. Nagkamali ba daw or tama siya? Bro Eugene, ready ka nang sumagot sa categorical bro? Hindi naman yan pag... Bro, object muna ako bro. Counter objection bro. Sige Ano bro, ba yan? counter objection bro. Sige bro. Hindi na namin issue dito bro kung nagkamali ba yung punctuation o hindi. Focus na siya sa topic. Ano ba ito? Wala ba siyang maigiba sa topic ko? Akala ko ba negatibo ito? Marunong. Okay. So nakikita ko din yung iyong counter objection. This question para sa iyo ay parang out of topic. However, ganito, Bro Eugene, sasagutin mo ba bro or mag-the next question tayo? Hindi ko yan sasagutin. Mag-next question na lang tayo. Malayo na yan sa usapan, sir. Next question. Sunod kong tanong, Mr. Eugene Gapo, lahat ng mga translation ginamit mo o mga translation ng banal na kasulatang ginamit mo or Biblia, translation tawag yan. Ang tanong ko po sa iyo, Mr. Eugene Gapo, nakasama po ba yan ni John Revelator sa panahon ng 1st century? Nakasama o hindi nakasama? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Objection bro. Anong objection bro? Hindi na namin issue kung mga translator ba yan ay kasama sa panahon ni San Juan. The fact na nagsasabi ang Biblia na Lord's Day Sunday nakasulat, di dapat paniwalaan niya kasi Biblia ang topic namin. Kung hindi siya maniniwala, di mag-provide siya ng dokumento. Bro, ganito bro Eugene. During objection bro, nagpapaliwanag tayo kung ano yung problema ba. So, ina-analyze ko yung problem mo. I think, iniisip ko lang ito bro, na parang tinatanggi mo siyang sagutin dahil it doesn't matter para sa'yo yung kung paano ito. However, punta muna ako sa counter objection tapos magbibigay ko ng statement para ibalik sa inyo. So bro Eugene, bro Moises, ano yung counter objection mo sa sinasabi ni Eugene bro na objection? Counter objection po, Mr. Moderator, obligado niya po sagutin yung mismo kong tanong. Bakit po? Kasi ang original na author ng Revelation chapter 1 verse 10 ay si John Revelator. Okay. Ngayon, itinatanong ko po sa kanya kung may relasyon ba yung mga translator ng mga Bible or bogus Bible na ginamit niya. Ipasagot po sa kanya yun. Okay, so ganito yung ating statement dyan, comment at ating decision sa napapag-usapan nyo. I see the valid question naman yon kay Moises bro. However, sasagutin ko na lang yan bro. Walang pilitan dito. Yun, sasagutin ni bro Eugene. Sige ka para hindi na siya magproblema. Ang translator ba ay kasama ni John Revelator? Tama ba bro Moises, no? Yes po, sa panahon ng 1st century o hindi nakasama. Okay, so bro, sige. Eugene. Categorical no? Hindi kasama, pero ang translator po, sila po ang nagsasabi at kilala nila mismo na ang revelasyon o Diyos na Lord's Day ay Sunday. Parang ikaw lang naman yung hindi kilala.
Wait lang. Next question. Last one. Sunod kong tanong, dahil hindi naman po pala nagkaroon ng relationship si John Revelator at ang mga translator ng Bibliyang ginamit mo, ina-admit mo ba sa mga tao na bogus ang lahat ng translation mo? Ina-admit mo o magsisinungaling ka? Categorical question. Hindi ko yan a-admitin sa lahat ng mga nanonood dito. Categorical ha? Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Okay. Anong objection mo, bro, Moises? Ang categorical question ko po, ina-admit niya bang nagsisinungaling siya o magsisinungaling na lang siya? Yan po categorical question. Okay, mag-admit or... Wala ba yung categorical? ano yan, close-ended question yan. So, ina-admit niya, ano nga yung papipilian? Ina-admit niya or... Ina-admit niya po ba na bogus ang mga translation ginamit niya o magsisinungaling siya? Categorical question. So, bro, close-ended na question, bro. Ina-admit mo ba daw or magsisinungaling ka? Pili ka doon, bro. Or 10 seconds, magpapaliwanag ka or counter-objection mo na. Anong gagawin mo, bro? Eugene? Hindi yan, ganito hindi ko a-admitin na ako po'y nagsisinungaling. Dahil una, hindi mapapalabas na bogus itong translation ko. Kung mayroon kang papers, gikan, galing mismo sa publisher na ito'y nagsasabing bogus, saka na ako maniwala sa'yo. Kapag wala, nasa utak mo lang yan, hindi eksistado wala ka pa rin. Wala, zero as in zero. Next question. Sunod na tanong, dahil hindi mo na naman sinagot yung mismo kong tanong, Eugene Gapo, puro next question. Yan bang pagsagot mo or hindi mo pagsagot sa mga tanong ko? Ina-admit mo ba na turo yan sa pagkatalo o magsisinungaling ka? Sagot. Pakiulit ang tanong. Time stop. Teka ha. Okay na, hindi ko siya seconds lang, bro. Oh, pero halos 2 to 3 seconds na lang yon. Bro, Moises, ulit yung tanong, bro. Tapos, meron I-rephrase ko po yung aking tanong, premise, Mr. Eugene Gapo. Dahil hindi mo na naman sinagot yung mismo ko pong tanong, no? Ina-admit mo ba na yung hindi mo pagsagot ay tungo sa pagkatalo o magsisinungaling ka? Categorical question. Ina-admit mo ba na? Okay, so I think hindi masyadong nadinig ni Bro Eugene yung categorical, Bro Moises. Ulit, Bro Moises, yung papipilian. Uulitin ko po, premise, ano? Dahil hindi niya po sinagot yung mismo kong tanong, no? Ina-admit niya po ba na yung hindi niya pagsagot sa mga tanong ko tungo sa pagkatalo o magsisinungaling siya? Categorical question. Tungo sa pagkatalo or magsisinungaling siya? Close-ended question ulit yung ginagamit niya, Bro Eugene. Sasagutin ko na lang yan. Sige, 3 seconds, bro. Paano naman ako magsinungaling? Objection, Mr. Moderator. Nasa bang dokumento? Ano ka ba naman? Time stop. Okay. So, meron na lang halos 1 Objection, second. Mr. Moderator. Objection, Ang tanong ko po, categorical question. Wala po bang warning para dyan sa mga ad hominem ni Mr. Eugene Gapo? Okay. So, bro, natawa lang naman ako. Wait, time stop. So, wag niyo ako turuan dito, ha. Ganito, mga bro, ha. Merong objection dito, patungkol ito sa categorical. However, doon sa categorical, meron talagang pagpipilian si Bro Eugene. So, ang pagpipilian niya either mag-a-admit or magsisinungaling. Tama ba, Bro Moises? Yung pagpipilian niya. So, 1 seconds lang ito. Bro Eugene, sasagot ka ba, bro? Or in the next question mo na lang? Hindi, wala na yan. Ilang minuto na ba? 1 seconds Tapos lang, na ba bro. yung... 1 seconds lang yan. Sige. Next question na lang yan. Puro naman out of topic yung ano niya. Okay. So, at saka hindi categorical okay yung question niya. Okay na. So, bro, next question, bro. Okay, time na, bro. Time na. Wala na. Okay. So, inaano lang natin bawat segundo, kumbaga. So, dyan nagtatapos ang napakainit na unang pagtatanong. At syempre, dapat tayo sa ating negative stand. 10 minutes ito, mga kapatid. At as much as possible, tuloy-tuloy lang tayo. 7 minutes, Bro Moises. Your time start na, bro. 7 minutes po ba o 10 minutes? 10 minutes, bro. Nasa taas nyo. Time stop, Okay, thank you time po. stop muna kasi Okay. So, 10 minutes, Bro Moises. Your time start na. Okay po. Magandang gabi po, mga kapatid at mga kaibigan. So, sa unang tanong ko po kay Mr. Eugene Gapo, mga kapatid, no? Alam niya po pala na ang negative ay tagagiba ng presentation ng kasinungalingan ng affirmatibo. Alam niya po, sabi niya po yan kanina, mga kapatid. Lahat pala ng presentation ni Mr. Eugene Gapo ay kasinungalingan at sinagot niya na yung kasinungalingan i-present niya sa inyo ay katotohanan ng kanya pong
i-confirm ulit ang ikalawa ko pong tanong, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi masagot ni Eugene Gapo ang kanyang mga translation na mga ginagamit. Yung mga bogus na translation kapag hindi na ibalik sa dingin na banal na kasulatan na siyang Greek manuscript, ang tawag ho dyan ay bogus, mga kapatid, no? Bogus po, mga kapatid. Etong ang banal na Biblia ni Monsignor, pareho yan eh. Self-serving na naman. Mga nilalatag at ipinapakain po sa atin ay puro mga self-serving, no? Sino pong maniniwala sa inyo? Hindi nga ito nakasama ni John Revelator, itong author ng ang banal na Biblia noong panahon ng 1st century. Inadmit mo yan sa mga tao na hindi niya po nakasama yon. Ibig sabihin, nag-translate lang po siya nang hindi niya nakasama si John Revelator. Ginamit mo ang The Voice Bible na hindi mo na naman sinagot na ang nag-publish nito ay ang Thomas publisher, na isa din pong Katoliko. No, mga kapatid, not Seventh-day Adventist. No? At yung word na first day of the week doon ay ginamitan ng mga panaklong. Yun po ay dagdag ayon sa punctuation guide. Hindi po yun, accurate, mga kapatid. Yun ay base sa isip ng author na inagrihan ni Eugene Gapo dahil pareho po silang Catholic. Same Catholic. No, mga kapatid at mga kaibigan, yung Chabacano Bible, ang niyan ay ang Wycliffe Bible Translation o translator. Katoliko din ang Wycliffe, mga kapatid at mga kaibigan. No? Ginamit niya ang The Message Bible. Yan din po ay economical Catholic. Hindi po yan Protestant. Hindi yan Seventh-day Adventist. Yan po ay economical Catholic ang nag-publish niyan. Sa likod ng The Message Bible, mga pari po ang nag-authorize na yan po ay ma-publish. Alam niya po yan dahil meron pong likuran yung The Message Bible, mga kapatid at mga kaibigan. Lalong-lalo na yung si Richard Baxter na ginamit niya po, mga kapatid. No? Katoliko din si Richard Baxter eh. Hindi mo po yata narinig si Villaber nang tanungin si Stalwart Banhong about kay Richard Baxter. No? Katoliko si Richard Baxter, self-serving. No? Ang Henry Sales Bible, hindi din Seventh-day Adventist yan. Ano yun? Gumagamit po kayo ng mga bala na hindi tatama sa Seventh-day Adventist? Marami kang mga ginamit pero yan lahat ay error. No? Error, sabi po ng The Faith of Our Fathers. Ito, error yan. Sabi ng The Faith of Our Fathers. Sabi dito, mga kapatid at mga kaibigan, not to mention other examples, is not every Christian obligated to keep, to sanctify Sunday and to abstain on that day from unnecessary servile work. No, mga kapatid? Is not the observance of this law among most prominent of our sacred duties, but you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. So sa mga tuwid, from Genesis to Revelation, walang kahit isang linya na binabanggit sa original na manuskrito yung word na Sunday. At hindi ito ang basihan ng kautusan. Ang Lord's Day na sinasabi niya, mga kapatid, ay nasa mismong 10 utos, according din po sa kanila pong libro na enumerated faith na hindi niya po masagot-sagot. No? Dinideny ni Eugene Gapo. Dito pa lang sa inyong The Faith of Our Fathers, kaibigan, ay talagang lumalabas na mali yung mga nilatag mo. Out of context ka nga sa mga nilatag mo eh. Nakabasa ka lang ng translation, akala mo totoo na. Ibig sabihin po ba, pag nabasa ko sa Divisoria yung word na Levi's sa pantalon, totoo na yon? Sa tinda ng mga Muslim, totoo na po yun? No, mga kapatid at mga kaibigan. Ano? Dito po sa kanila pong The Ten Commandments na libro na isinulat ni Reverend Paulo Operlo, mga kapatid. No? Ni Reverend Paulo Operlo sa page 84. Ang sabi po dito, Emperor Constantine in 321 AD. Constantine the Great, the first Roman emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire, in line with the teaching of the Church. Ever since, Sunday has been celebrated as the Lord's Day. Noong 321 AD lang po pala lumitaw yung Lord's Day nyo at hindi noong 1st century. 3rd century na po ito eh. No? Ituloy natin ang pagbasa. With the exception of the Seventh-day Adventist, exempted po pala kaming mga Seventh-day Adventist. Ituloy pa natin. Also known as Sabadista. Who is still, pag sinabing still, no? Ito po'y nanatili. Mga kapatid, nanatili. Sabi po, nanatili. Ibig sabihin, may pinag-ugatan, mga kapatid.
still celebrate the Lord's Day on Saturday. Mismong libro niyo po ang umangkin kung sino po ang nanatili sa pag-keep ng Lord's Day na Saturday. No? Kontrahin mo yung pari mo, Mr. Eugene Gapo, Paulo Operlo. Reverend Paulo Operlo. Malinaw ang pagkakasulat ni Paulo Operlo. Bakit po mga kapatid? No? Ang sabi po dito sa kanila pong doktrina Kristiyana, yan po ay utos ng simbahan, yung Sunday nila. Hindi po ako tutol sa word na Lord's Day. Tutol ako doon sa nilagay niyang Sunday. No, mga kapatid. Ang sabi po dito, ang nakauna, ang mga sugo sa atong inahan, Santa Iglesia de Lima, ang nakauna, ang pagsimba sa misa, mga Domingo o Piyesta nga iglilihi. Ang simbahan niya, yun lang po pala, ang nag-utos niya ang Mr. Eugene Gapo, yun ay ang Catholic Church. At hindi po yan base sa Biblia, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yung mga translation na ginamit niya, pabor lang sa kanila kasi mga Catholic ang mga author. Ito po sa inyo pong The Catechism of the Catholic Church. Ito, Catechism of Catholic Church sa page 587, no, mga kapatid at mga kaibigan. Sa paragraph 2186, sabi dito, Sunday is traditionally consecrated by Christian. Traditionally lang po pala yun, mga kapatid at mga kaibigan. Napakalinaw ng inyong pong libro, Mr. Eugene Gapo. No? Napakalinaw. At dito po sa Introduction to World Religions and Belief System, mga kapatid at mga kaibigan, na isinulat ng kanila pong tatlong theologian, mga kapatid. Ang sabi po dito, no, sa page 41, Christians have added another layer of meaning by using the festival to recall Jesus' return to life, which they believe to have occurred on the Sunday. Dinagdag po pala yan ng mga Kristiyano. Sinong Kristiyano yan? Mga kapatid, according po sa Family Catechism, McBride, mga kapatid, yun ay ang Katoliko. Hindi po ang banal na kasulatan. No? Mismong ang kanila pong mga libro, no? Mga kapatid, The Faith Explained ni Leo G. Trece, mga kapatid. Malinaw na ang Lord's Day Saturday ay inilipat patungo sa Sunday. Si Leo G. Trece na isa pong pari, mga kapatid. No? Talaga pong napakalinaw, mga kapatid at mga kaibigan. Kung usapan na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay Saturday ba yun? O Sabat? Yes, Sabat po yun na Saturday, mga kapatid at mga kaibigan. Ipapakita ko yun sa kanya mamaya. Mismong pari nila nagsabi, mga kapatid. Ano? Dito sa catechism mismo nila na Catechism for Filipino Catholics, mga kapatid. No? Ang Lord's Day, mga kapatid, na siyang naibalangkas para sa mga Kristiyano ay yung remember to keep holy the Sabbath day. Sabi ko dito, Exodus chapter 20 verse 8, Deuteronomio chapter 5 verse 1 is usually formulated by Christian as remember to keep holy the Lord's Day. Napakalinaw po ng kanila pong mga libro. Ito po ay mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang